Naging memorable ang date nilang dalawa at nakatulog na kapwa may ngiti sa mga labi. Alam naman ni Elena na gusto niya si William. Pero ang puso niya ay natatakot parents sumugal. Okay na siya na ganito sila ni William. May kissing scene na nga pero wala pa ring relasyon. Ano ba nangyayari sa'yo Elena? Tanong ng babaeng kamukha ni Elena. Nanlaki ang kanyang mga mata at nagulat siya. Dahil nabigla ay tumakbo si Elena at hindi niya namalayan ang butas na patibong na naghihintay sa kanya. Sigaw ni Elena at biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Panaginip lang pala, grabe ang pawis niya dahil akala niya ay mamamatay na siya. Nang mahimasmasa na ay tsaka pa lang niya narinig ang napag-doorbell. Sunod-sunod. Hindi bumangon si William. That means ay tulog pa ito. Si Elena na lang ang nagpunta sa gate. Pero bago niya buksan ay tumingin muna siya sa maliit na TV monitor kung sino ang nasa labas. At nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang mommy at daddy ni William. Muntik na siyang mapasigaw dahil sa sobrang gulat. Buti na lang at tinakpan niya ang kanyang bibig. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa loob ng bahay upang gisingin si William. Nahadjap ng kanyang mga mata ang kanyang unan at kunot. Kinuha niya ito at mabilis na ipinasok sa kwarto ni William. At tulog parent ito. Liam, wake up! Sigaw ni Elena pero tulog na tulog parent si William. Napangiti pa ito na tila nananaginip. Liam, muling sigaw ni Elena, pero wala parent. Hindi parent ito nagigising. Walang tigil din ang pag-doorbell sa labas. Kahit na magdasal pa si Elena na umuwi na ang mga parents ni William ay mahirap dahil si Madam Glamorosa ay desido talaga ngayong araw na polipotan sina William at Elena sa mansyon ng mga Del Fierro. Walang nagawa si Elena kundi sampilan si William. Pero tulog parent ito. Hindi niya alam na napakahimbing pala ni William kung matulog. Nakangiti pa nga ito kahit sinampal niya na. Para bang nananaginip ito at masaya ang mga nangyayari sa kanyang panaginip, sana all na lang, yung panaginip ko ay horror. Hiyaw ni Elena sa kanyang isipan. Muling tumunog ang doorbell at nataranta ulit si Elena. May naisip na siyang paraan para magising si William. Kiniliti niya ang ilalim ng tenga nito at naging successful naman ang pagkiliti ni Elena. Ha, tawa ni William. Ano, gising ka na ba? Tanong ni Elena. Napakunot ng noo si William nang marinig ang boses ni Elena. Nasa kwarto niya ito. Elena, what are you doing in here? Nagtatakang tanong ni Elena. Gumising ka na Liam. Andito ang parents mo. Kanina pa sila sa labas ng gate. What? Dito ka muna Elena. Napabalikwas ng bangon si William at mabilis na tumakbo papunta sa gate. Napailing na lang si Elena, hindi parent humihinto ang pag-doorbell. Sanay na si William sa mommy niya. Kapag may gusto ito ay hindi talaga titigil. Ang tanong lang niya sa kanyang isipan ay kung ano ang gusto nito. Napagbuksan din niya sa wakas ng gate ang kanyang parents. At ang kanyang mommy ay nagtayo na ng tent sa labas ng bahay nila at naka-eyeglasses pa ng malaki na parang nagsa-sunbathing lang. Ganun din ang kanyang daddy na kahit seryoso ito palagi ay hinahayaan pero nito na ang mommy niya ang masusunod. Spoiled na spoiled ang kanyang mommy. Kung sa bagay ay ganyan din naman ang gagawin niya. Kung ano ang gusto ni Elena ay ibibigay niya. Napangiti tuloy si William nang wala sa oras. Pakiramdam niya ay nasa panaginip parent siya habang binabantayan ang dalawang anak nila ni Elena. My son, ano ang ngiti na yan? Magkakaapo na ba ako? Excited na tanong ni Madam Glamorosa. Bumalik na sa kasalukuyan ang lumilipad na isipan ni William. What are you talking about mom? Di makapaniwalang tanong ni William. Siyempre, gusto na namin na may idinuduyan na bata sa mansion. Kaya bilasan mo my son. Upang magkaapo na kami ng daddy mo. Mahabang sagot ni Madam Glamorosa. Ano ba yung mga pinagsasabi ninyo? Nakasimangot na tanong ni William. Ligpit na ang mga ito at mauna na kayong lahat sa mansion. Remember to tell our chef na magluto ng masarap na lunch for my daughter-in-law. Paalala ni Madam Glamorosa. Mas lalong sumimangot ang mukha ni William nang marinig na sa mansion sila magla-lunch. Pumasok na ng bahay si Madam Glamorosa kasunod lang si Ricardo sa likuran nito. Nakasimangot parent si William. Gusto niyang ayain muli si Elena na mag-date sila. Pero hindi na ito matutupad dahil andito ang mga parents niyo. Where's Elena? Tanong ni Madam Glamorosa nang makapasok na sa loob ng bahay. Hindi niya gusto ang bahay.
Kaya, tama lang na polipotan niya ang mag-asawa sa mansion. Mommy, kunwari ay nagulat na tanong ni Elena na lumabas galing sa kwarto ni William. Kanina pa kaya siya gulat na gulat. Nanlaki naman ang mga mata ni Madam Glamorosa, dahil sa excitement. Oh my God, you're indeed making a baby, William. Masayang sigaw ni Madam Glamorosa at napatingin sa kanyang anak. Bigla naman pinamulahan ng mukha si Elena. Alam niya kung ano ang iniisip ni Madam Glamorosa sa mga oras na ito. Si William ay lalong kumunat ang mga kilay at kailangan niyang pigilan ang kanyang ina sa susunod na sasabihin nito. Baka mas lalong mailang si Elena. Stop your nonsense, Mom. Bakit pala kayo naparito? Seryosong tanong ni William. To pick up the both of you. Sagot na tanong ni Madam Glamorosa. Pick up? I don't understand. Masama na ang kutob ni William. Yes. Doon na kayo titira sa mansion. Not in this small house. Sagot ni Madam Glamorosa. No, we are happy in here. Tanggi ni William. Hindi niya makakayang umalis sa bahay kung saan una nilang tinirhan ni Elena. Mahalaga ito para sa kanilang dalawa. No, kailangan niyo lumipat. Ang pangit ng bahay na ito at ang liit. Paano na lang kung magkaapo na kami? They deserve a better home. Paliwanag ni Madam Glamorosa. Pinamulahan na naman ng mukha si Elena. Mukhang gustong-gusto na talaga ni Madam Glamorosa ang magkaapo. Pero hindi pa siya handa. There you are again, Mom. Nagmamaktol na sabi ni William. But I'm serious, my son. I want the both of you to live with us. It's so boring to live in our mansion. Kami lang dalawa ni Ricardo. Mahabang paliwanag ni Madam Glamorosa na malungkot ang mukha. Elena, please live with us. Pakiusap na tanong ni Madam Glamorosa. Ano pa nga ba ang magagawa ni Elena kundi ang pumayag? Ayaw niyang malungkot ito. Bigla niyang naisip ang kanyang mama. Miss na miss niya ito. Medyo matagal pa ang hihintayin upang tuluyan na silang magkasama. It's okay, Mom, but I have a favor to ask. Nahihiyang sagot ni Elena. Tell me, what is it? Curious na tanong ni Madam Glamorosa. Kung pwede sana na tumira sa amin si Mama kapag pwede na. Sabi ni Elena. Oh, akala ko kung ano na. There's no problem with me. We will be a big one happy family. Masayang sagot ni Madam Glamorosa. Thank you, Mom. Nakangiting pasasalamat ni Elena. You're welcome. But I don't understand. Why don't we get your mom now? Isama na natin siya. Pag-aaya ni Madam Glamorosa. Napatingin naman si Elena kay William upang humingi ng saklolo. Mom, just let them solve their family problem. Si William. Nangunot naman ang noo ni Madam Glamorosa dahil wala siyang maintindihan. What do you mean? May family problem ba sila? I thought that everything is fine. Sunod-sunod na tanong ni Madam Glamorosa. I'm sorry, Mommy, pero hindi ko pa po masasabi sa ngayon ang buong detalye. Si Elena na nagkalas na ng loob. Let's go, hon. Nag-text na sa akin ang chef. Ready na raw ang lunch. Singit ng daddy ni William na si Ricardo. Oh, right. Let's go to Del Fierro Mansion. Masayang sigaw ni Madam Glamorosa. Namangha si Elena sa laki ng mansion nila ni William. Triple pa ang laki nito at ang swimming pool sa may garden area ay triple rin ang laki kumpara sa Zamora Mansion. Hindi rin magpapahuli ang lawak at ganda ng garden. Amoy mo pa ang preskong halimuyak ng mga bulaklak. Nang makapasok na sa loob ay mas lalong namangha si Elena sa ganda ng mansion ng mga Del Fierro. Parang lahat ng mga kagamitan ay mamahalin. Ingat na ingat si Elena sa kanyang paglalakad upang huwag makasagi ng mga babasagin. Do you like it here, Elena? Masayang tanong ni Madam Glamorosa. Yes, Mom. Ang ganda. Nakangiting sagot ni Elena. Nang makarating na sila sa kusina ay ang daming chef na nagse-serve ng mga foods. At ang dami din ng mga pagkain. Parang pang isang barangay ang kakain, apat lang naman sila. Parang may fiesta lang, Mom. Naiiling na tanong ni William. Pero natutuwa siya sa ginawang paghahanda ng kanyang parents para kay Elena. Wala rin mapagsidla ng labis na tuwa ni Elena. At kitang-kita ito sa kanyang mukha. Kapag masaya si Elena ay masaya rin siya. Let's eat. Masayang sigaw ni Madam Glamorosa. Napatawa si Elena. Ibang-iba si Madam Glamorosa sa mga ina. Cool na cool lang ito at easy to be with.
Siyempre iba din ang mama ni Elena. Kahit seryoso ito palagi ay napakabait naman nito. At masaya si Elena na binigyan siya ng dalawang mababait na ina. Masaya silang kumakain ng may marinig na malakas na sigaw. Kuya, sigaw ng nasa 20 ang edad na babae. Mas bata lang ito ng konti kay Elena. Sabay silang napalingon at nabigla si Elena sa ginawa ng babae. Tumakbo ito papunta kay William at walang sabi-sabing kumandang at hinalikan pa nito sa labi si William. Buti na lang at hindi nabilaukan si Elena. Pero nakadama siya ng selos na hindi niya maipaliwanag. I miss you kuya, you're finally here. Sigaw ng babae matapos halikan si William sa labi. Beverly, is that you? Di makapaniwalang tanong ni Madam Glamorosa. Nagtataka si Elena kung bakit okay lang sa mga ito na halikan si William sa labi. At sino naman itong si Beverly? Tanong ni Elena sa kanyang sarili. Tiningnan niya si Beverly and she can smell something fishy about her. Sa dami ng mga nambuli sa kanya noon ay alam niya na kung masama o mabait ang isang tao. At itong si Beverly ay kakaiba. Pinagmasdan lang ni Elena ang masagwang tagpo sa kanyang harapan. Galit siya at hindi comfortable sa ginagawa ni Beverly ngayon. Nakakandong kay William at hinalikan pa nito sa labi sa harapan pa mismo niya na asawa nito. Napansin naman siya ng daddy ni William at ito na ang nagsalita para kay Elena. Ehem. Beverly, you're not a kid anymore. Hindi na pwede yang ganyang kilos mo lalo na at nandito ang asawa ni William. Seryosong sabi ni Ricardo. Napakurap-kurap naman si Madam Glamorosa. Nakalimutan niya saglit si Elena. Bigla siyang na-excited nang makita si Beverly. It's been 5 years na pumunta ito sa Romania at doon nag-aral ng college. Na-miss niya ang kanyang anak-anakan. Pero wala namang mali siya ito kina William at Beverly because they treated each other as sister and brother. Yun lang ay masagwa talaga tingnan para sa ibang tao. Siguradong na-shock si Elena. Sigaw ni Madam Glamorosa sa kanyang isipan. OMG! I'm sorry Elena, ganyan lang talaga si Beverly. Actually she is William's childhood sister. Normal lang sa kanila ang halikan sa isa't isa sa labi. It's their love language. Oh, brotherly and sisterly language I guess. Ay anubal, napatawa na lang si Madam Glamorosa sa mahaba niyang paliwanag na kahit siya ay hindi niya naman maintindihan. Biglang napatayo si Beverly nang maalala na may asawa na pala si William. Hello, I'm Kuya's childhood sister. We are not related but we treat each other as brother and sister. Nakangiting inilahad ni Beverly ang kanyang kamay kay Elena. Kahit hindi comfortable si Elena ay tinanggap niya ang kamay ni Beverly. Baka sabihin na maarte siya at masama ang ugali. Hello, nice meeting you Beverly. Masayang sagot ni Elena kahit hindi siya masaya. Mukhang natututo na siyang makipagplastikan ngayon. Napakaganda at bait naman ng asawa mo kuya. Papuri ni Beverly. Pero mukhang hindi kumbinsido si Elena. Parang napipilitan lang si Beverly na purihin siya o nagiging paranoid lang ata siya. Ngiti lang ang kanyang isinagot dahil hindi siya sanay na makipagplastikan talaga. That's enough Beverly. Join us here. Sabi ni William at mabilis naman na umupo si Beverly sa tabi talaga mismo ni William habang si Elena ay nasa tapat nila. Napatingin si Elena kay William. At masaya ito. Hindi niya alam kung bakit nagpupuyos ang kanyang kalooban. Hindi naman siya selosa noong sila pa ni Dylan. Bakit nagkaganito? Tanong ni Elena sa kanyang sarili. Kumain na lang siya ng tahimik habang pinagmamasdan ng mag-childhood brother at sister daw. Parang may sarili itong mga mundo at walang pakialam sa lahat kung mag-usap. Naiintindihan naman niya dahil ilang taon daw na hindi nagkita ang dalawa. Pero bakit hindi siya masaya? At naiinis pa. Elena, hindi mo ba gusto ang mga food? Tanong ni Madam Glamorosa nang mapansin nito na walang gana sa pagkain si Elena. Ngumiti si Elena pero hindi niya kayang magpanggap na masaya pero hindi naman. Sa tingin niya ay si Beverly na ang panalo sa pagiging best actress. Nalamangan nito si Veronica. Pero wala namang napapansin sina William sa pagiging plastic ni Beverly. Baka sadyang ganyan na talaga si Beverly mula pagkabata at hindi man lang napansin ng mga ito. Tanong ni Elena sa kanyang isipan. Kanina lang ay masayang-masaya siya. Pero ngayon ay naglaho sa isang iglap lang. Ito na nga ang sinasabi niya. Pagkatapos ng tuwa ay luha ang kasunod.
Hindi na siya luluha dahil pagod na siya sa mga ganito. Buti na lang at hindi pa niya sinasagot si William. Pwede naman nila annul ang kanilang kasal anytime. Kung sakaling magbago na ang isipan nito ay hindi naman siya pipilitin ni Elena. Napabuntong hininga na lang ng malalim si Elena. Parang na-paranoid siya sa sobrang pag-overthink ng malala. Lil, try this. It's your favorite. Sabi ni William at inilagay sa plato ni Elena ang nahimay niya ng mga prawns and crabs. Nagbalik ang diwa ni Elena sa kasalukuyan at napangiti kay William. Pero ngayon lang na-experience ni Elena na ang hirap palang umiti kung hindi ka naman talaga masaya. Kahit ipinaghimay na siya ni William ay hindi niya magawang matuwa habang nakatingin sa nakalingkis na sawa sa tabi nito. Masyadong touchy si Beverly at kung saan-saan nakakarating ang mga kamay nito. Gusto nang hilahin ni Elena si William papunta sa kanyang tabi. Pero baka pagtawanan lang siya ng mga ito. Katulad ng sinabi ng mommy ni William ay normal lang sa kanila ang ganitong kilos dahil mula pagkabata ay close na sila at itinuturing na magkapatid ang isa't isa. Pero paano naman siya na hindi makarelate sa closeness ng dalawa? Wala rin mangyayari kung magrereklamo siya, they will only laugh at her at sino ba naman siya na bigla na lang sumulpot sa mansyon ng mga Del Fierro kumpara sa kababata ni William. Napahawak bigla si Elena sa kanyang ulo dahil sumakit ito. Ngayong araw lang niya na-experience ang labis na pag-overthink. At tama nga ang sinasabi ng lahat na hindi ito mabuti sa kalusugan. Umayos ka Elena at huwag magpadala sa isipan mong ewan. Sigaw niya sa kanyang sarili. Mabilis naman tumayo si William at nilapitan si Elena nang makita ang pamumutla nito. At kitang-kita ni Elena kung paano umirap ang mga mata ni Beverly nang lapitan siya ni William. Tama nga ang hinala niya na may itinatagong pagka-moldita ito. Son, mas mabuti pa na dalhin mo na si Elena sa inyong kwarto upang makapagpahinga. Suhestyon ni Madam Glamorosa. Ang nasa isipan niya na sana ay buntis na si Elena. Sorry po, biglang sumakit ang ulo ko at pagkatapos ay nahilo. Paumanhin ni Elena. No, it's okay. Your health is our main priority Elena. Baka kung ano na yan. Magpa-check up ka kaya bukas Elena? Tanong ni Madam Glamorosa. Gusto niya ay always healthy si Elena para mabuntis kaagad ito. Pero ang hindi niya alam na malayong-malayo pa sa katotohanan ang nangyayari kina Elena at William dahil nasa dating stage pa lamang sila. Ihahatid ko muna si Elena sa kwarto. Mom, Dad mauna na kami, alam ni William. Go ahead son, maikling sagot ng daddy niya. Wait kuya. Kukuha ako ng gamot para kay Ate Elena. Humabol pa talaga si Beverly sa dalawa. Napailing na lang si Ricardo. He wish na sana ay magising na ang kanyang anak sa katotohanan. Inalaya ni William papunta sa kanilang kwarto si Elena habang si Beverly ay nakasunod lamang sa kanilang dalawa. Nakasimangot ito dahil sa pakiramdam niya ay pabayda si Elena. And she hates her. Ni minsan ay hindi pa siya ipinaghimay ni William ng mga prawns and crabs. Nang makita niya sa news na nagbalik na si William ay mabilis siyang nagpabook ng tiket pauwi ng Pilipinas. Pero labis siyang nadismaya nang malaman na may asawa na pala ito. Ilang taon niyang itinago ang feelings para kay William. Mula pagkabata ay magkakilala na sila. At ito lang gusto niyang mapang-asawa. Pero hindi niya alam kung bakit biglaan ang pag-aasawa nito gayong ang alam niya ay na-depress ito sa huling nobya na siya rin naman ang may kagagawan. Kahit sinong gold digger na babae ang lumapit kay William ay kusang lumalayo kapag binayaran at sinampal niya ng sangkaterbang pera. Dahil mas pinipili ng mga ito ang pera kisa manatili sa tabi ni William. No one can stay by his side. Siya lang. Ito ang palaging sinasabi ni Beverly sa kanyang sarili. Napatingin siya kay Elena. Mukhang mahihirapan siya sa isang ito dahil hindi mukhang pera at mukhang gusto talaga si William. Don't you dare. Bulong na sigaw ni Beverly sa kanyang isipan. Are you sure that you're okay Lil? Nag-aalalang tanong ni William habang pinapahiga siya sa kama. Okay lang ako. Don't worry Liam. Magpapahinga muna siguro ako, baka mawala ang pagkahilo ko. Mahabang sagot ni Elena. Here's the medicine, kuya. Pumasok na lang bigla si Beverly sa kanilang kwarto nang hindi kumakatok. Mas lalong hindi ito nagustuhan ni Elena pero mukhang okay lang kay William at walang pakialam. Drink this Lil at magpahinga ka muna. Tinanggap ni Elena ang gamot at ininom. Totoong masakit ang kanyang ulo.
Sa isang araw pa lang niya sa mansyon ng mga Del Fierro ay sobrang na-stress na siya. Kuya, okay na siguro si Ate Elena kapag nakatulog. Gusto ko sanang tulungan mo ako mag-unpack ng aking mga luggage. Marteng singit ni Elena. Tulungan ko muna si Beverly Lil, matulog ka muna saglit ha. Column ni William. Walang nagawa si Elena kundi ang tumango. At nahuli na naman niya ang pag-irap ng mga mata ni Beverly. Habang nakahawak sa braso ni William, ipinikit na lang ni Elena ang kanyang mga mata at sinikap na makatulog. A few moments later, bumangon si Elena dahil hindi talaga siya makatulog. Lumabas siya ng kwarto at hinanap si William pero wala ito. May nakita siyang maid na dumaan sa may swimming pool at tinawag niya ito at tinanong. Umalis po sina Sir William at Ma'am Beverly. Parang bibili ata ng ice cream, hindi sigurado na sagot ng maid. Napagpasyahan ni Elena na dalawin ang kanyang mama ng mag-isa. Puputi lang ang kanyang mga mata kung hihintayin niya ang mga ito. Wala siyang sinayang na sandali at lumabas ng gate. Nagpabook siya ng taxi at agad naman itong dumating. Nang makarating na siya sa mansyon ng mga Zamora ay saktong ang kanyang mama ang nagbukas ng gate. Elena, nagulat na tanong ni Evelyn. Talagang magugulat siya dahil nakasimangot at hindi may pinta ang mukha ni Elena at tila may iyak pa ito. Mama, malungkot na sabi ni Elena. At yamakap sa ina. Anong nangyari? Muling tanong ni Evelyn. Biglang kumulog at bumuhos ang malakas na ulan. Patakbo silang pumasok ng mansyon. Kahit ang panahon ay nakikiayon sa nadarama ni Elena sa mga oras na ito. Nang makapasok na sa loob ng mansyon ay agad na nagtimpla ng kape si Evelyn upang ibigay sa umiiyak na anak. Hindi niya alam kung ano ang nangyari. Kamakailan lang ay napakasaya niya nang malaman na si William ay siya palang CEO ng Wills Hotel. Masaya siya para sa kinabukasan ng anak. Hindi na siya mangangamba kung sakaling may mangyaring masama sa kanya. May mag-aalaga na kay Elena at wala nang mang-aapi pa sa anak niya. Okay ka na? Tanong ni Evelyn nang makainom si Elena ng mainit na kape. Okay lang ako mama, mahinang sagot ni Elena. Maging siya ay hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit ganon na lang siya maka-emote. Hindi man lang siya makapagsabi ng oo kay William. Ano ang problema mo Elena? Muling tanong ni Evelyn. Kailangan niyang malaman kung ano ito upang mapayuhan ang anak sa abot ng kanyang makakaya. Sarili ko Maria. Hindi ko alam kung bakit nagseselos ako sa kababata ni William. Pag-amin ni Elena. Napangiti naman si Evelyn. Akala niya kung ano na. In love ka lang Elena. Natural na makadama ng selos. Pero ikaw naman ang asawa. Nakangiting sabi ni Evelyn. Napaisip naman si Elena sa sinabi ng ina. Tama naman ito. Bakit siya magseselos at makukonsumisyon? Siya ang asawa at mas may karapatan kay William. Kababata lang nito si Beverly samantalang siya ay asawa. There's a very big difference with that. Laban Elena, masayang sigaw ni Elena sa kanyang isipan. Salamat mama, hindi na ako malungkot. Kayo okay lang ba rito? Tsaka lang napagmasdan ng mabuti ni Elena ang kanyang ina. At payat parent ito. Okay lang ako anak, nakangiting sagot ni Evelyn. Pero duda si Elena na nagtratrabaho parent ito ng sobra sa mansyon at hindi nagpapahinga. Mama, magpahinga kayo at huwag sundin ang lahat ng ipinag-uutos ni Tita Valeria. Kumain din kayo ng mabuti. Ang payat new parent po. Nag-aalalang sabi ni Elena. Hinawakan niya ang kamay ng ina. Dati ay wala pang kulubat at maganda ang kamay ng kanyang mama. Ngayon ay ang gaspang na ng mga kamay nito dahil sa sobrang pagtratrabaho. Okay lang ako anak. Marahil ay kaya ako pamayat ay dahil sa kulang sa tulog. Paliwanag ni Evelyn. Lately ay madami siyang iniisip at magulo ang kanyang isipan dahil nagtatalo ang kanyang kalooban. Kulang sa tulog. May iba ba kayong problema? Nagtatakang tanong ni Elena. Noong nandito pa siya sa Zamora Mansion ay maagang nakakatulog ang kanyang mama. Hindi niya alam kung bakit nagpupuyat ito ngayon. Sa katandaan ko lang siguro ito Elena. Di siguradong sagot ni Evelyn. Hindi niya masabi kay Elena ang gumugulo sa isipan niya. Ayaw niya itong madamay. Mas mabuti ng inosente si Elena sa lahat ng bagay at walang kaalam-alam. Magpa-check up ka bukas sa doktor mama. Sasamahan kita, suhestyon ni Elena. Huwag na Elena, bilhan mo na lang ako ng vitamins. Tanggi ni Evelyn.
Hindi na nakapagsalita si Elena nang marinig ang boses ni Valeria. Elena, bakit hindi ka nagpasabi na pupunta ka pala rito? Nang nakapaghanda ako, abot tinga ang ngiti ni Valeria. Patanjin tingin ito sa paligid at tila naghahanap ang mga mata. Nahulaan naman ni Elena kung sino ang hinahanap nito. Wala po rito si William. No need to pretend. Seryosong sabi ni Elena. Ngayon ay medyo may courage na siya naharapin sina Veronica at Valeria dahil kay William. Ano ka ba Elena? Kalimutan na natin ang noon. Past is past na. Halika at ipagluluto kita ng masarap na paborito mong pagkain. Nakangiting hinila ni Valeria si Elena papunta sa kusina. Evelyn, tulungan mo ako, sabay na tayong maghapunan with Elena. Masaya nitong tawag kay Evelyn. Umasim naman ang mukha ni Evelyn sa galing na magpanggap ni Val Ariel. Habang si Elena ay alanganin ang pagngiti. Hindi naman alam ni Valeria ang paborito niyang pagkain. Noon ay nandidiri si Valeria na mahawakan ni buhok man lang ni Elena. Ngayon ay kapituko na ito sa kanya. Tinutuo nga ni Valeria ang pagluluto sa tulong ni Evelyn. Espesyal na seafood pasta ang ihinanda nito. Paborito ni Elena ang seafoods kaya okay lang kung pasta ang dinner. Nag-text na siya kay William na sa Zamora Mansion siya maghahapunan pero hindi ito nag-reply. Mas lalo lang sumama ang loob niya. Wow, ang bango! Ano ang niluluto mo mommy? Masayang tanong ni Veronica. May bisita tayo Veronica, ipinagluluto ko ng seafood pasta ang sister mo. Masayang sagot ni Valeria na abot hanggang tinga ang ngiti. Napailing na lang si Elena at napatong sa kanyang sarili kung hindi ba napapagod si Valeria sa plastic nitong pagngiti. Napatingin si Veronica kay Elena at saglit na yumarko ang kanyang kilay ngunit abot hanggang tinga rin ang ngiti nito. Ang akala siguro ni Veronica ay hindi siya napansin ni Elena. Sisi, what a nice surprise. Kumusta ka na? Plastic na tanong ni Veronica. Kahit anong gawin nito ay halata pero na napipilitan lang. Hindi na siya ang dating si Elena na mabilis nilang nauuto at nalilinlang. Okay lang naman Veronica, I'm better, sagot ni Elena na pilit ang ngiti. At least nag-effort siya na maging katotohanan ang kanyang ngiti kahit mahirap magpanggap. I can see it clearly. Look at you now. Napakaganda mo na Elena at mas lalo kang gumanda dahil naka-contact lens ka na ngayon at wala na ang pangmanang mong eyeglasses, mahabang sabi ni Veronica na umirap saglit ang mga mata. Ngiti lang ang isinagot ni Elena dahil inilapag na ni Valeria ang mga pagkain na niluto nito. Let's eat! Masayang sigaw ni Valeria. Kung ganito lang sana noon itong dalawa ay wala sanang kontrabida kay Elena. Natapos ang kanilang hapunan na walang nagsasalita kundi sina Veronica at Valeria lamang. Buti na lang at nakapag-excuse si Elena matapos kumain at nakapagpagande sa loob ng comfort room. Wala rin si Veronica dahil may inasikaso. Naiwan sina Valeria at Evelyn. Ang saya mo naman Evelyn, basag ni Valeria sa katahimikan. Hindi naman ata masama ang maging masaya. Walang ganang sagot ni Evelyn. Kahit kailan ay pab-aida parent si Valeria. Dahil ayaw niya ng gulo ay tumahimik na lang siya. You're still nothing Evelyn kahit yumaman pa si Elena ng 10 beses. You're just nothing. Nang uuyam na bulong ni Valeria. I don't care, sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Sagot ni Evelyn. Don't act like you didn't know my darkest secret Evelyn, sabi ni Valeria. Kung ako ikaw ay mananahimik na lang ako kung ayaw mong tumahimik forever. Kahit kinilabutan si Evelyn sa narinig ay ayaw niyang patulan si Valeria. Hindi alam ni Evelyn kung paano nalaman ni Valeria na may alam siya. Pero wala na siyang pakialam. Gusto niyang ipaglaban ang karapatan ni Elena pero may konting pag-aalinlangan pa sa kanyang puso. Dahil alam niyang mas lalong gugulo ang sitwasyon kapag ginawa niya yon. Pero nagsasawa na rin siya sa walang tigil na pangungutya at pananakot ni Valeria. Kota na ako sa mga ganyang pananakot Valeria. Sagot ni Evelyn. Kahit takutin mo ako ay wala ka pa ring magagawa kung gusto kong magingay at ayaw manahimik tulad ng gusto mo. Matapang na sagot ni Evelyn. Kung ayaw mo nang masilayan ang anak mo na masaya sa piling ng kanyang mayamang asawa. Sige, magingay ka Evelyn. Hamon ni Valeria. Nanginginig na ang kamay ni Evelyn sa sobrang galit pero pinipigilan niya ang kanyang sarili. Kapag nagalit siya ay talo siya. Correction Valeria, hindi lang yaman ng asawa ni Elena kundi yaman din ng kanyang ama dahil siya naman talaga ang tunay na tagapagmana.
Pagod na si Evelyn sa mga pagbabante ni Valeria at panahon na siguro upang labanan niya ito. Hindi nagustuhan ni Valeria ang panghahamon ni Evelyn tungkol sa pagiging legitimate daughter. Siya si Valeria, papayagan ba niya na maging masaya si Evelyn? Never, sigaw ni Valeria sa kanyang isipan. Subukan mo lang ako, Evelyn. Alam mo na siguro kung ano ang kaya kong gawin. Baka hindi mo magustuhan ang mangyayari kay Elena. Seryosong sabi ni Valeria. Napapagod na talaga si Evelyn magpakumbaba. Bigla siyang napatayo at planong hablutan ang buhok ni Valeria pero hindi natuloy nang dumating si Elena. Mama, anong nangyayari rito? Nagtatakang tanong ni Elena. Pero alam niyang may nangyayari sa pagitan ni Valeria at ng mama niya. Wala naman, Elena. Nag-uusap lang kami ni Valeria. Pilit na sagot ni Evelyn. Pinipilit niyang maging kalmado para sa anak. Pero nahalata naman ito ni Elena at gusto niyang ilayo kahit saglit ang kanyang mama sa mansion. Malayo kay Valeria. Isasama ko muna si mama sa bahay, Tita Valeria. Paalar ni Elena. Let's go, Maria. Hindi na siya naghintay ng sagot mula kay Valeria at hinila na ang kanyang mama palabas ng gate. Naiwan si Valeria na nagpupuyos ang kalooban at nanlilisik ang mga mata. Subukan mo lang, Evelyn. Hinding-hindi mo magugustuhan ang kalalabasan ng gagawin mo. Kahit sa isipan niya ay pinagbabantaan pero ni Valeria si Evelyn.